بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله تعالى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا رسول الله طه الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Pagpapatuloy natin ang ating dars sa kitab Ar-Risala Al-Jami'a na isinulat o inakda ni Imam Ahmad bin Zain Al-Habashi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala rahmat al-abrar. واحشرنا في زمرته يوم القيامة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف الصوم. سابين المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وأما الصوم وهو الثالث من أركان الإسلام فهو إمساك معروف على وجه مخصوص. سابين المصنف رحمه الله. Samantala ang fasting at ito ay ang ikatlong rukun ng Islam wa huwa al-thalith min arkan al-Islam. Fahuwa imsak, sabi niya, ang musannif una sa lahat ay kabilang sa mga ulama, mga fuqaha na itinuturing na ang fasting ang ikatlong rukun ng Islam. Samantala sa ibang mga fuqaha natin, itinuturing nila ang fasting bilang ika-apat na rukun dahil nga nabanggit pagdating sa hadith bilang pagkakatartib niya. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Buniyal Islamu ala khams, shahadatu an la ilaha illallah, number 1. Wa iqamatus salah, number 2. Wa ita'uz zakah, number 3. Wa sawmu Ramadan, number 4. At wa hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, itinayo ang haligi ng Islam sa 5 haligi o meron ang Islam ng 5 haligi. Walang iba kung hindi ang pagsaksi ng walang ibang Diyos maliban kay Allah, shahadat. At sunundan niya ng iqamatus salah, ang patuloy na pagsasagawa ng salah. Pagkatapos ita'uz zakah, pagbibigay ng zakah. Ika-4, sawmu Ramadan, ang pagpa-fasting para sa buwan ng Ramadan. Etong musannif rahimahullah tabaraka wa ta'ala, sabi niya ang ikatlong rukun ng Islam walang iba kundi ang saum. Dahil kabilang siya sa mga fuqaha na nagsasabi na ang fasting ay mas afdal, mas mainam kaysa sa zakah. Sa dahilan na ang fasting ay mas mainam na ibada kaysa sa zakah, kaysa sa pagbibigay ng pera. La syak, walang duda na ang pagbabayad ng zakah ay isa sa mga malaking ibadat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun nga lang, merong khususiyah, merong espesyalidad na meron sa fasting na wala sa zakah na binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ayah at binanggit ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga ahadith. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, as-sawmu kullu amal ibni Adam lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na si Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi sa hadith al-Qudsi, lahat ng gawain ng Adam para sa kanya yan, maliban na lamang para sa fasting. Ibig sabihin ay lahat ng gawain ng lahat ng gawain ng tao, siya ang pinakaunang makikinabang mo. Pinaka-special, malaking gawain yung magagawa niyang kabutihan. Maliban sa fasting, dahil yun ay para sa akin. Yung ibig sabihin ng para sa akin, hindi siya nangangahulugan ng pangangailangan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa fasting. La. Nga lang, nangangahulugan siya ng khususiyat dahil dinugtong siya, ibig sabihin niya ng espesyalidad, pagiging katangi-tangi ng fasting. Na kumbaga sa lahat ng mga ibadat, yun ang sinabihan ni Allah subhanahu wa ta'ala na para sa akin ang fasting. Hindi ibig sabihin nangangailangan si Allah subhanahu wa ta'ala ng fasting ng tao. Wal-iyadu billah, hindi ganon ang akida ng isang Muslim. Bagkus, nangangahulugan siya na si Allah subhanahu wa ta'ala binigyan niya ng khususiyah, ay katangi-tanging bagay na ang fasting special yon para sa akin. Lahat ng ibadah special kay Allah, pero pinaka-special sa lahat ng ibadah para kay Allah
Ayon sa hadith na yun, walang iba kundi ang fasting. Wa ana ajzi bihi, at ako mismo ang magbigay ng reward. At ang ating mga syurah ng hadith, pinaliwanag nila na ang reward ng fasting mudha'afa. Ibig sabihin yan ay multiplied, nadodoble. Nakadepende sa gawain ng isang tao, nakadepende sa amal ng isang tao sa isang araw, adab ng isang tao sa kanyang fasting, nadodoble ang reward ng fasting niya. Wa ala kulli hal. Ngayon, yung mga ulama o mga fuqaha na nagsasabi na ang zakah ay mas mainam kaysa sa mismong fasting, sa kadahilanan na lagi ang kasunod ng sala sa napakaraming mga aya, walang iba kung hindi ang pag-uutos sa pagbibigay ng zakah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa napakaraming mga ayat, wa aqimus salata wa atuz zakah, wa aqimus salata wa atu az-zakah. Magsagawa kayo ng sala, magtayo kayo ng sala, at magbigay kayo ng zakah. At hindi sinusundan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng anumang gawain ang pagsasagawa ng sala maliban na lamang sa pagbabayad ng zakah. Kaya naman may mga ulama na nagsabi mas mainam ang zakah kaysa saan? Sa saum. Kaya ang ibang mga fuqaha bilang pagsunod sa tartib ng hadith na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nung sinabi niya, buniyal islamu ala khams, tinayo ang Islam sa 5 haligi o sa pagkakaroon ng 5 haligi: ang shahada, ang iqamatus salah, ang kasunod niyang binanggit, ita'uz zakah. Niya sinabi sa Ramadan. Kaso nga lang ang musannif rahimahullah tabaraka wa ta'ala, sabi niya ang saum, ang fasting ay ikatlong rukun. Yan ay kumbaga ang musannif rahimahullah ay kabilang sa mga fuqaha na sang-ayon o umaayon sa ibang mga ulama natin na nagsasabi na ang fasting ay mas mainam na ibada kaysa sa zakah. Bagkus kabilang sila sa mga ulama na nagsasabi na ang fasting ay ang pinaka-the best na ibada pagkatapos ng sala. Wala kulli hal. Sabi ng musannif, fahuwa imsakun ma'rufun ala wajhin maksus. Binigyan ng ta'rif o ng pagkakakilanlan, definition ng ating musannif ang fasting sa maikling ibara, maikling pagkakakilanlan. Sabi niya, imsak ma'ruf. Imsak, ibig sabihin ng imsak, pagpigil. Ma'ruf, tukoy o kilala. Ay kilala o tukoy na pagpigil. Yani alam ng lahat ng tao anong ibig sabihin ng pagpigil. Ala wajhin maksus, sa espesyal na paraan. Sa ibang mga ta'rif, definition, tinata'rif yan ng ating mga fuqaha bilang imsakun ma'rufun o imsak min jami'il mufattirat min tulu'i syamsi ila ghurub min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Yani imsak, pagpigil sa lahat ng mga mufattirat, jami'il mufattirat, pagpigil na makatake ka o makagawa ka ng anuman sa mga nakakasira ng fasting, mula sa pagdating ng oras ng Fajr hanggang sa paglubog ng araw ay pagdating ng oras ng Maghrib. Ala wajhin maksus, sa espesyal na paraan, kasi hindi lang naman ang fasting, hindi ka kakain, hindi ka iinom. Dahil hindi lang naman yun ang fasting. At kapag ganun ang fasting na gagawin ng isang tao, yun ay malayo sa sunnah. Banggit pagdating sa hadith, sino man ang iwanan niya, ang hindi niya iwan ang qawl az-zur, ibig sabihin niyan ang pagsabi ng masama. Tabaan ang qawl az-zur, ito ay pagsaksi sa pag-angkin ng isang bagay, pagsaksi sa isang pangit na gawain. O witness ka, halimbawa niya ng isang tao, aangkin ng isang lupain. Sabihin niya, akin ang lupa na to. Tatawag siya ng mga mag-witness to. Ang tawag doon sa pagtatawag niya, qawl az-zur. Zur kasi kasinungalingan, masama. Tawag naman sa mga taong sasaksi sa kanya, sasabihin, oo, sumasaksi kami na si fulan, kanya ang lupa na to.
para maangkin niya. Babayaran niya sila sa likuran. Tawag doon shahadatu zur. Man lam yada qawla zur. Fi riwayatin man lam yada qawla zur wala shahadata zur fala hajata lillahi subhanahu wa ta'ala min min ay yada' ta'amahu wa syarabahu. Sabi, sino man ang hindi niya iwasan, hindi niya iwanan, kumbaga hindi siya patuloy siyang gagawa habang nagpa-fasting ng qawla zur, masamang salita, at ang pagsaksi sa masamang salita o masamang gawain, walang pangangailangan si Allah subhanahu wa ta'ala na iwanan niya ang pagkain niya at pag-inom niya. Ibig sabihin, walang saysay ang fasting niya. Ibig sabihin. At nung sinabi niya dito na pagsabi ng masama, qawla zur at shahadat az-zur, yun ay sa lahat ng gawain. Yan yung madaling sabi, fasting ang isang tao pero magsasabi ng masamang salita. Fasting ang isang tao pero sasaksi siya sa isang, titignan niya ang isang masamang gawain. Yan nakakawabawas ng reward ng isang tao habang nagpa-fasting. Yan ang ibig sabihin ng ala wajhin maksus. Yani, special na paraan. Hindi lang siya pagkain, bagkus pag-iwas sa lahat ng mga haram habang ikaw ay nagpa-fasting. Dagdag pa ng iba pang mga fuqaha, imsakun an jami'il mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ala wajhin maksus biniyatin maksusah. Sa pagkakaroon ng niyya al-maksusa. Ibig sabihin yan ay special na niyya. Dahil nga meron tayong niyya na binabanggit kada gabi ng Ramadan. Okay. Sabi niya dito, wa minhu an-niyyatu likulli yawmin wa tabituha min al-layl. Al-musannif rahimahullah, pagkatapos niyang talakayin ang maikling ta'rif niya na binigay patungkol sa fasting, sabi niya, an-niyya likulli yawm. Itong mula dito sa wa minhu an-niyyatu likulli yawm, yan ay usapin pagdating saan? Sa fard ng niyya, ay ng som. Ano nga ba ang arkan ng fasting? Ano nga ba ang mga obligadong hakbang para masabi mo na nag-fasting ka? Number 1, an-niyya, pagkakaroon ng intensyon. Para masabi mo na fasting ka, dapat nag-intend ka. Meron kang layunin, meron kang intensyon. Wa tabituha min al-layl, at ang paggawa ng niyya o pagkakaroon ng niyya sa gabi. Pag bukas fasting ka, kagabi, ngayong gabi, magkakaroon ka ng niyya, babasahin mo yung niyya, yun. Yun ang sabihin ng tabit. Okay? Ang asol sa lugat ng Arabiya, pag sinabi mong tabit, lahat ng gawain na ginagawa o gagawin sa gabi, tinatawag yun tabit. Tabitun niyya ay gagawin ang niyya sa gabi. Tabitu sala, gagawin ang sala sa gabi. Tabitul i'tikaf, paggawa ng i'tikaf sa gabi, tabit. Okay. So, ibig sabihin ng tabit sa lugatul Arabiyya, anumang uri ng gawain na gagawin mo sa gabi, basta importante, wala ng araw, okay? Meron ng buwan o wala, basta importante nag-umpisa ng gabi. Tawag doon tabit. Hanggang fajr. Lahat ng yun, tabit yun. Okay. Tabitu min al-layl. Tabituha min al-layl. Sabi niya, ibig sabihin niyan ay gagawin ng niyya. Yan ay shart, yan ay kondisyon. Dapat ang isang Muslim ala madhab ng Shafi'iyya, sa madhab ng Shafi'iyya o ayon sa madhab ng Shafi'iyya, na kung siya ay mag-fasting bukas, dapat gabi pa lang nagniyat na siya. Hindi sa araw mismo ng fasting. Sa atin sa Shafi'iyya, kapag fard ang fasting mo, dapat before ng Fajr, nakapagniyat ka na. Simple lang naman ang niyat. Nawaitu sawma gadan an ada'i fardi shahri Ramadan hadhihi sana lillahi ta'ala. Yan ang simple. Yan ang para sa Ramadan. Para pag sa ibang fasting, siyempre babaguhin niya lang yan. Hindi naman kinakailangan na Arabic, pwede naman Tagalog. Pwede niya sabihin, pwede niya rin isipin. Basta importante, sabi pa nga ng ating mga fuqaha pagdating sa niyya, ang talafuz, ibig sabihin ng literal na pagbanggit ng niyya, yan ay sunnah. Sabihin niya, nawaitu sawma gadan an ada'i fardi shahri Ramadan hadhihi sana lillahi ta'ala, yan ay sunnah. Mu'tamad yan sa Shafi'iyya. Sa lahat ng gawain ng niyya, ang talafuz, ang literal na pagbigkas ng niyya, yan ay sunnah. Pagdating naman sa
obligasyon ng niya, yani, ano ang minimum para masabi mo nakapag-niya ka? Maisip mo, may sa puso, kahit wala kang binanggit. Sunnah na may banggitin ka, pero ang wajib, which is ang minimum, walang iba kundi, maisip mo sa sarili mo, fasting ako bukas. Magsasabi pa nga ng ating mga fuqaha, kung gagising ka halimbawa ng sahur, tapos kakain ka, buong gabi wala kang niya na fasting ako bukas. Pero nung gumising ka ng Fajr, nagsahur ka. At kadalasan, gigising ang tao bago ng Fajr para kumain, walang iba kundi upang maghanda siya para bukas, fasting siya. Kaya sabi ng ating mga fuqaha, kung ganun ang layunin niya sa pagkain niya ng sahur, para mapangtulong niya sa buong araw na fasting, hasalatin niya, ay nakuha niya na ang niya o tuturing na yun na niya. Ikalawang rukun o ikalawang haligi ng pagsasagawa ng fasting, wala iba kundi ang imsak anil mufattirat, ay pag-iwas sa lahat ng mufattirat. Pag sinabi nating mufattirat, mula sa salitang iftar, alam naman natin ang iftar, yani pagtigil sa fasting, tawag doon iftar. Pagtigil sa matagal na hindi pagkain, ang tawag doon iftar in Arabic. Tama? Aftara. Ganyan. At ang mufattirat o nakakasira, pag sinabi nating mufattirat, ibig sabihin nun, lahat ng mga nakakapagtigil ng fasting. Yani, pag magawa mo siya, tapos ng fasting mo. Yan ibig sabihin nun. Yan ibig sabihin ng mufattirat. At ang mufattirat sa Shafi'iyya, nahati yan sa dalawa. Mga nakakapagpigil ng mismo fasting, nakakapagpatapos ng fasting. Yani pag nagawa mo siya, tapos na ang fasting mo sa araw na yun. Khalas. At ang ikalawa, nakakapagpawalang bisa ng reward ng fasting. Kaya ang ibara, ang ginagamit nila pagdating sa fiqh, ganito. Mufattiratus sawm. Okay? O mubtilatus sawm. Ikalawa, mubtilat ajra sawm o thawab sawm. Yani, nakakabatal o nakakasira ng mismong fasting, at yung ikalawang uri ng mufattirat, nakakasira ng reward ng fasting. Yani, sahih ang fasting mo, pero wala ka ng reward. Paano mo naman may indian yun? Yani, sahih pero tanggap ang fasting mo, pero wala kang reward. Paano nangyari yan? Yani, para bagang halimbawa niyan, nagtrabaho ka ng buong araw, okay, may tuturing mo siyang trabaho. Pumasok ka, kumbaga. Kaso nga lang, wala kang sahod sa araw na yan. Yan ay ibig sabihin. At bakit natin sasabihin na tanggap, wala ka rin naman palang reward? Useless din lang pala. Kasi sa Sharia, pwede kasing mahatulan na ang isang ibadat ng isang tao ay sahiha, pero walang reward. Tama? Gaya na lamang sa pagkakataong yan. Halimbawa pa ng mga ibadat, halimbawa, na sahiha, pero walang reward. Halimbawa niyan, ano mang uri ng pera na nanggaling mula halimbawa sa haram. Yan. Sabihin natin halimbawa, yung tao halimbawa mula sa riba, naipon niyang pera ng interest mula sa kanyang bank account. Ngayon, yung naipon niyang pera, ibibigay niyang sadaka yun halimbawa. Yan, binabanggit yan ang ating mga fuqaha sa mas malalaking kitab. Na yun, ibibigay niyang sadaka. Hal yajuz? Sahih? Sahih? Tama yun. Tanggap yun. Pero wala kang reward doon. So, sadaka pero walang reward. Naam. Kasi galing sa haram. Dahil ang ng riba, hindi mo naman siya itatapon lang. Anong gagawin mo sa mga pera na yun? Kukunin mo sa bangko tapos pupunitin mo. Wala. Kada israf. Hindi pag-aaksaya. At hindi naman layunin nun. Yan, itapon mo na lang sa ganito. Wala kulihal, mahabang usapin pagdating dyan sa mismong riba. Ala kulihal. Al-imsaku anil mufattirati minat ta'ami wa syarab. Ang musannif rahimahullah, inumpisahan niyang banggitin ang unang uri ng mufattirat, wala iba kundi nakakabatal mismo ng fasting, at nagbanggit dito ang musannif rahimahullah ng 5 bagay na nakakabatal mismo ng fasting. Sa mas malalaking kitab, mas marami kaysa dito. Yung iba abot ng 11, pero ang musannif rahimahullah, binanggit niya lang 5. Kasi nga, maikli lang ang kitab na binanggit niya. Okay?
Unang nakakabatal ng mismong fasting, number 1, min at-ta'ami wasyarab, ang pagkain at pag-inom. Sino mang nagpa-fasting na kumain at uminom, wajib na yung kasunod, hindi lang tapos ng ganun lang. Sino mang nagpa-fasting na kumain at uminom at alam niya na nagpa-fasting siya, ang hukom ng fasting niya batil. Sabihin niya, sira na. Bakit? Dahil alam niya na fasting siya pero kumain pa siya. Batal ang fasting niya. Paano kapag hindi niya alam? Hindi niya alam. Hindi niya alam, sabihin natin, nakalimutan niya. Hindi siya aware na nag-fasting na siya, halimbawa. So, anong hukom ng kanyang mismong fasting? Ang hukom ng kanyang fasting yan, halimbawa nakalimot siya, kumain siya, uminom siya, nakalimot siya, ang hukom ng fasting niya, sahih, tanggap pa rin. Okay. Ang ikalawang nakakabatal ng fasting, al-jima', ay pagkikipagtalik kapag ang isang tao nakipagtalik sa araw ng Ramadan, wa iyadu billah, yan ay kabilang sa mga kabair, malaking kasalanan. At kapag siya ay nakapagtalik sa araw ng Ramadan, batal ang kanya mismong fasting, sira ang fasting niya. At makakatanggap pa siya ng mga sumusunod na mga ahkam o alituntunin. Binanggit na may 5 bagay na matatanggap ang isang tao nakipagtalik sa buwan ng Ramadan. Una sa lahat, wujubul imsak. Once na magawa niya ang ganong uri ng kasalanan at ang pagkipagtalik sa araw ng Ramadan habang siya ay nagpa-fasting, ay kabilang sa mga kabair, malaking kasalanan o bigat na kasalanan. Ang matatanggap niya ay 5. Number 1, wujubul imsak. Obligado siyang magtuloy ng fasting. Batal na yung fasting niya. Obligado niyang ituloy ang fasting niya hanggang dumating ang oras ng iftar. Obligado niyang ituloy. Number 2, wujubul qada. Babayaran niya ang araw na nabatal niya sa pamamagitan ng jima', kikipagtalik. Number 3, luhuqul ithm, ay makakatanggap siya ng kasalanan. Ay ang ganung gawain ay may itinuturing kasi na mabigat na kasalanan o kabair. Mabigat na uri ng kasalanan. May magaan na uri ng kasalanan, may mabigat na uri ng kasalanan. Kabilang sa mga mabigat na uri ng kasalanan o kabair, walang iba kung hindi ang pagkikipagtalik sa araw ng Ramadan. Ika-4, wujubut ta'zir. Makakatanggap siya ng ta'zir o ta'dib. Mula saan? Mula sa qadi, mula sa judge, o sa hakim, sa namumuno. Nakadepende na yun kung anong klase ng adab. Iba't ibang binabanggit ang ating mga fuqaha. Pwedeng pagkakakulong. Yung iba pang binabanggit ay pupunta siya sa araw ng Jumu'ah habang nakasulat sa kanyang harapan, dala-dala niya. Paglabas ng mga tao, sasalubungin niya mga tao. Ako ay nakagawa ng ganitong uri ng kasalanan, huwag niyo akong tutularan. Huwag niyo akong gagayahin. Yan. Isa pa, binabanggit ng ating mga fuqaha na ta'zir sa isang tao nakagawa ng ganyang uri ng gawain ay magdadala siya ng karatula o ng karton na nakasulat doon, ako ay nakagawa ng ganitong kasalanan, huwag ninyo akong tutularan. Lalakad siya sa palengke para makita siya ng mga tao na habang nasa likod niya yung mga namumuno ng batas, o may hawak ng batas. Madaling sabi mga pulis. Yan ang mga halimbawa, at marami pang iba. Okay. Ay, ang ikalima naman, wala iba kung hindi wujubul kafaratul uzma, ang pinakamabigat na uri ng kafara. At ang pinakamabigat na uri ng kafara ay merong 3. Number 1, pagpapakawala ng isang alipin. Sa panahon natin ngayon, wala ng alipin. Kaya wala na yun. Number 2 agad, pagpapakain, pagpa-fasting ng 2 buwan na sunod-sunod. Tama? Yun ang number 2. Pagpa-fasting ng 2 buwan na sunod-sunod. Yan ay 60 days sunod-sunod na fasting. Kapag maputol na yung 60 days na sunod-sunod na fasting,
ang hukom, wajib niyang ulitin ulit yun sa umpisa. Kahit nakatanggap-tanggap ang dahilan bakit niya naputol yun. Halimbawa, nagkasakit siya. Di naputol niya. Ano hukom? Uulitin niya ulit ang fasting mula sa umpisa. Ganon kabigat. Madaling sabi, bakit ganyan? Kahit may sakit ka, hindi ka papalampasin dahil mabigat na uri ng kasalanan niyo. Yan ay para ipaintindi sa lahat ng tao na ang ganyang uri ng gawain ay kasuklam-suklam sa harapan Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon ng fasting sa buwan ng Ramadan. Kaya ganyan katindi kahigpit ang Sharia. Baka sabihin ng iba, ano ba yan? Masyado namang mahigpit. Kasuklam-suklam na gawain yan sa harapan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam? Sa araw mismo ng Ramadan at fasting ka. Okay? Kaya ang tao, lalayo sa ganyan. Kaya nga ang ating mga ulama, ayaw nila na may ikakakasal sa Ramadan. Lalong-lalo na kapag bata, binata, dalaga. Ikakasal mismo sa buwan ng Ramadan. Bakit? Dahil hindi natin alam, baka mahulog sila sa ganyang fitna. Nakagawa sila ng napakalaking o napakabigat na kasalanan ng hindi nila alam. O hindi sila aware, wala silang pakialam na mabigat na kasalanan yun. Hindi nila alam, dahilan yun ng galit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Wala ko lihal. Number 3 na nakakabatal ng fasting is na masturbation. Pagpapalabas ng similya sa kanyang katawan o sa kanyang ari, afwan. Sa anumang paraan. Okay? Sa anumang paraan. Number 4 are al-istiqa'ah. Al-istiqa'ah. Ibig sabihin yan, ang sa pilitang pagsusuka. Kaya sa pilitang pagsusuka, yani, sabi sa hadith, man istaqa'a falyaqdi sawmahu. Waman zara'ahu al-qay'u fala qada'a alayhi. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hadith niya, sino man ang sa pilitang magsuka ay obligado siyang magbayad ng fasting sa araw na yun. Utang ngayong araw na yun, batal na, sira na. After ng Ramadan, babayaran yung araw. Waman zara'ahu al-qay'u, at sino man ang maunahan ng suka, ibig sabihin, nasuka siya. Hindi dahil pinilit yung sarili niya magsuka. La, naunahan siya ng sikmura niya. Ano mang dahilan, bakit siya naunahan ng sikmura niya? Anong hukom? La qada' alay, walang qada' para sa kanya. Na istithna ng ating mga fuqaha. Yung mga tao halimbawa na nanunood sa buwan ng Ramadan ng mga bagay na hindi kaaya-aya o nakakasukang bagay, nasuka siya habang nanonood nun o after manood ng mga nakakasukang bagay, ay nagpa-fasting siya. Ano hukom ng fasting niya? Batal. Batal. Bakit? Naunahan siya ng sikmura niya. Dahil meron siyang kakayahan na pigilan ang sarili niyang huwag manood ng mga ganong uri ng gawain ng ibang tao. Panonoorin niya pa. Hindi naman yun maksud ng fasting o layunin ng fasting ang manood ka ng hindi kaaya-ayang videos, hindi kaaya-ayang gawain sa araw ng Ramadan. Yan dapat iwasan niya. Hindi niya iniwasan. Ang parusa, batal ang fasting niya na sa ganun. Obligado siyang magbayad ng fasting after ng Ramadan. Okay? Pero isa pang bagay dito, kapag ang isang tao kasi uminom ng alak, at ang pag-inom ng alak ay kabilang sa mga muharramat sa Islam. Haram, pag-inom ng alak. Ngayon, ang uminom ng alak, kapag uminom siya ng alak, bukas fasting siya. At pag nahuli siya ng qadi o sa husgado, sa korte, uutusan siya na magsuka. Kef, yan ay sa pamamagitan ng pagtusok niya ng ngala-ngala niya hanggang mailabas niya ang alak. Dahil ang alak ay tinuturing na najis, dumi ng Sharia. At kapag ang isang tao uminom ng alak at kinabukasan fasting siya,
uutusin siya ng qadi, uobligaduhin siya ng korte na isuka niya ang ininom niyang alak hanggang mailabas niya ng buo. Ano hukom ng fasting niya? Batal, sira. Yani Kev, uobligaduhin ng sharia na sirain ng fasting niya, itutuloy niya ang fasting niya, tabaan. Yani tutuloy niya pa rin, parang wala nangyari, tutuloy mo, pero babayaran ng araw niya. Yan ang hukom nun. Bakit? Kawawa naman yung tao. Nagsuka na nga, ito patuloy pa yung fasting. Haram ang ginawa niya at haram ang ininom niya. Kaya hindi ka awa-awa yun. Hindi ka kapulutan ng awa ang taong gumawa ng haram. Okay? Next. Pagkatapos banggitin ng musannif rahimahullah ang mga nakakabatal ng mismong fasting, 4 lang yung binanggit niya. Afwan. Hindi 5, 4 na. Dito, binanggit ng musannif rahimahullah ang 5 na nakakasira ng reward ng fasting. Sabi niya, wa min tamami sawmi kaful jawarih amma yakrahu Allah ta'ala min al-a'da'i sab'atin ati dhikruha fa fil hadithi khamsun yufattirna as-sa'ima al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibatu wan nadharu bi syahwa. Sabi na ang musannif rahimahullah, pagkatapos ng pagbabanggit sa nakakabatal ng mismong fasting, lilipat ang salita niya sa mga bagay na nakakabatal ng reward ng fasting. Una sa lahat, ang pagsisinungaling. Kapag ang tao nagsisinungaling habang nagpa-fasting, mawawala ang reward ng fasting niya. Number 2, al-ghiba, chismis. Kapag nagpa-fasting ang tao pero nagchichismis, hindi batal ang fasting niya, yun nga lang. Wala na siyang reward na asahan para sa araw na yun. Namima, pagkakalat ng kwento para mag-away ang tao. Ang namima, ito yung ang asl ng namima, ang original na namima. Iimbento ng kwento para pag-awayan ng dalawang tao. Sabihin niya, Fulan, alam mo si Fulan, sabi niya ganito sa iyo, ganito, ganyan. Sasabihin niya rin yung kabila, ganyan, para mag-away silang dalawa. Tawag doon namima. Namima din na matatawag, halimbawa niyan, may kakilala kang tao. Sinabihan niya ng mga pangit na salita itong kakilala mo rin na ibang tao. Ngayon, yung kakilala mong ibang tao na yun, kaibigan mo yun. Sasabihin mo sa kanya yung mga sinabi o binatong salita ng isang tao. Okay? Ng isang tao. At pag sinabi mo yun, yarning sa kanya, itong tao na to kakagalitan niya, sigurado, at walayazu billah, baka sugurin niya pa. Ano hukom ngayon nun? Hukom ngayon nun? Namima yun na matatawag. Bakit ang gusto ko lang naman may parating sa kaibigan ko na sinisiraan siya o di kaya nilalait siya ng ibang tao o di kaya alam mo yun, binaprotection. Kung gusto mo ng protection para sa iyong kaibigan, sagutin mo yung mismong tao nagsasabi ng pangit na salita sa kaibigan sa mismong harapan ng taong nagsasabi ko. Gaya ng isang sahabi nung binanggit, nasan na si Fulan bin Fulan sa jihad yun, nawawala. Kumbaga hindi siya dumating sa jihad. Sabi ng ibang mga nakasama doon, sabi niya, wallahi ya Rasulullah, sa tingin ko yung taong yun, pakita ang tao lang yun sa harapan mo. Sumagot si Sayyiduna Talha bin Ubaidillah. Sabi niya, bi'sa ma qulta. Sabi ni Sayyiduna Talha bin Ubaidillah, wallahi, napakapangit ang sinabi mo. Kilala ko ang taong yun. At hindi niya magagawa na magtaksil o magpakitang tao sa harapan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yan ang adab. Kung totoong may care ang tao, hindi mo lang ibabanggit sa kanya kung ano yung pangit na salita na sinabi ng isang tao. Bagkos, poprotektahan mo ang dangal niya sa panahon na wala siya sa harapan mo. Yun. Samantala, tahimik kang nakikinig doon. Baka wal'iyadu billah, kabilang ka pa sa mga tatawa-tawa sa gilid
Tapos nun, pag nagkita kayo ng kaibigan mo kunwari, saka mo sasabihin sa kanya yon. Namima na matatawag yon. Dahil kapag ang kaibigan mo narinig yon, sigurado yon magagalit. Kamumuhian niya yung tao. Magkakaroon sila ng away. Hanggang baka wal'iyadhu billah, dumating sila sa patayan sa pagitan nila. Yun ay namima, wal'iyadhu billah. Gagawin mo yan sa buwan ng Ramadan, batal ang reward ng fasting mo. Ika-4, yamin al-kathiba. Sinungaling na pangangako. Halimbawa niyan, sasabihin, aangkinin niya ang isang bagay. Sabihin niya, wallahi, nangangako ako sa pangalan ni Allah, ang bagay na to ay akin. Hindi kaya, wallahi, wala akong sinabing ganun. Wallahi, ako ang naggumawa niyan. Wallahi, nangangako sa pamamagitan ng pangalan ni Allah, pero sinungaling. Batal ang reward ng fasting niya kapag gawin ng tao yun. Number 5, pagtingin ng may kasamang pagnanasa. Ang pagtingin ng isang tao sa ibang tao nang may kasamang pagnanasa habang nagpa-fasting ay dahilan para mabatal ang reward ng fasting niya. Ngayon, dahil nabanggit natin na mabatal ang reward ng fasting niya, anong ibig sabihin no? Sahih ang fasting, yani hindi ka na obligaduhin ng sharia na mag-ulit ng fasting sa Ramadan. Obligadong fasting, pero wala kang reward na aasahan sa araw na yun. Yani, unang araw ng Ramadan, nagsinungaling si Fulan. Ano hukom ng fasting niya? Sahih. Pero wala na siyang reward doon. Ano ibig sabihin ng sahih pero wala na siyang reward? Eh, hindi ka na obligaduhin after ng Ramadan, mag-fasting ka pa ng isang araw. Kapalit ng unang araw mo na nagsinungaling ka. Bagkos, hindi ka obligaduhin pero wala kang reward para sa araw na yun. Yun ang ibig sabihin. Okay? After niya ng Musannif rahimahullah, sabi niya, wa min tamamis sawmi, ay kabilang sa mga adab ng pagpapasting, taharril iftar ala halal. Ang pagsisikap na makapag-iftar, makapagtapos ng pagpapasting niya sa pamagitan ng pagkain ng halal. Ano namang silbi na buong araw di ka kagawa ng haram. Pagkatapos niyan, tatapusin mo lang din ang fasting mo sa pagkain ng haram o pag-inom ng haram. Wal'iyadhu billah. Minsan ang tao hindi niya mapansin sa sarili niya, nakagawa o nakakain ka ng haram nang hindi mo alam na haram. Kaya dito papasok ang kahalagahan ng pag-aaral. Halimbawa ng mga pagkain na haram, hindi lang ang alak, hindi lang ang ganito, hindi lang ganyan. Ultimo, hihingi ka ng isang inumin dahil sa isang kaibigan. Dahil nahiya siya sa'yo, bibigyan ka ngayon niya. Ano hukom nun? Hadha kal-akhdhi bis-sayf, sabi ng ating mga fuqaha. Yan parang tinutukan mo siya ng espada o ng itak. Tapos yan, hiningi mo yun. Bigay mo sa akin yan. Yung parang may ibang mga tao, sa hiya ng tao sa kanila, sige na, mapilitan na lang na ibigay sa kanila. Haram yun. Halimbawa niyan, Fulan, maglibre ka naman. Tagal-tagal mo ng hindi ganito. Naglibre naman. Napilitan ng tao. Pangiti-ngiti, pero sa loob niya, ayaw niya. Kasi may paggagamitan siya ng pera. Napilitan ngayon na maglibre yung tao. Ano hukom nun? Parang ninakaw yun sa kanya o parang hinold up yung tao. Parang tinutukan ng kutsilyo, bigay ka ng ganitong inumin, maglibre ka, kung hindi, saksakin kita. Ano hukom nun? Haram. Parang ganun yun. Ganun din pagdating sa haram na pagkain, halimbawa niyan, na kapag ang isang tao bumili ng karne sa palengke, haram. Bibili ng fried chicken sa McDo, o di kaya sa Inasal, o di kaya sa KFC, o di kaya sa Jollibee, o ano pa mga hindi halal na mga restaurant ng mga kuffar, na yun ang ipang i-iftar niya. Haram. Buong araw di ka gumawa ng haram. Pero tatapusin mo ang iyong fasting sa pamamagitan ng pagkain ng haram. Ano hukom? Wala kang reward na hintayin doon. Okay? Sabi niya, wa adamul istikthari min al-akl. At kabilang sa adab ng fasting ay hindi siya magparami ng kain. Kumbaga, wag kain ng kain. Yan yung sinasabi ng ating mga fuqaha. Na may mga taong pagdating ng iftar, ang iftar nila
yun yung katumbas ng pagkain sa umaga at saka tanghali. Sama pa ng gabi. Parang 3 kainan sa isang kainan. 3 meal sa isang upuan, sa isang kainan. Subhanallah. Kaya, imbis na papayat sa Ramadan, tumataba. Sabi pa ng musannif rahimahullah, wa yanbaghi al-istikthar min as-sawm. Kabilang sa mga sunnah ng fasting ay ang pagpaparami ng mismong fasting. Ang pagpa-fasting bukod pa sa buwan ng Ramadan, ay kalimbawa niyan, ito buwan ng Shawwal. Magka-fasting ng 6 days ng Shawwal na banggit pagdating sa hadith. So, sino man mag-fasting ng buwan ng Ramadan, after nun ay magpa-fasting siya ng 6 days after ng Ramadan, patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga kasalanan, nagawang kasalanan. Napakagandang reward. Yan, 6 days ng pagpa-fasting sa buwan ng Shawwal. Sa iba pang riwaya, sa iba pang hadith, ay sino man mag-fasting ng 6 days ng Shawwal ay para siyang nag-fasting ng buong isang buong taon. Sabi pa, la siyamal ayyam al-fadila fi syara', lalong-lalo na yung mga special na araw. Halimbawa ng mga special na araw, araw ng Arafah, ika-siyam na araw ng buwan ng Zulhijjah. Ano pa, buwan ng Muharram, ang ika-9, ang ika-10 ng buwan ng Muharram. Yan ay sunnah. At yung mga nauulit ng buwan-buwan, tulad halimbawa ng Ayyamul Bid, nauulit linggo-linggo, tulad halimbawa araw ng Lunes, araw ng Huwebes. Yung mga yan ay mga sunnah na fasting. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq. Diyan natin tapusin ang ating dars. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'lam.